Narito na naman tayo muli sa isang aralin dito sa Mini Bible College, isang kagalakan at karangalan na pag-aralan ng salita ng Diyos sa panahon natin ngayon. Sa patuloy nating pag-aaral sa salita ng Diyos, ito ay nagbigay daan sa atin upang mapag-aralan ang pangaral sa bundok, na bahagi sa pagsisiyasat natin sa magandang balita ni Mateo. Muli, nais ko kayong anyayahan sa araling ito kung saan ipinapakita ni Jesus kung paano maging kabahagi ng solusyon at hindi kabahagi ng problema. Kung paano maging asin ng sanlibutan at ilaw ng buong mundo. At makinig tayong mabuti sa ating guro na magbabahagi ng salita ng Diyos. Mula sa Mini Bible College, atin nang pakinggan ang mga turo ni Pastor Dick Woodward sa saling Tagalog na ihatid sa atin ni Pastor John Haling. Maligayang pakikinig, mahal naming mag-aaral. Atin na naman pong ipagpapatuloy ang ating mga aralin dito po sa ating programang Mini Bible College. Ayon po sa Mateo, kabanatang 6, talatang 6 hanggang sa 12, ganito po ang sinasabi. Ngunit kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. Kapag naisara mo na ang pinto, manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. Ang iyong ama na nakakakita sa lihim ang magbibigay sa iyo ng gantimpala ng hayagan. Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong gamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit na mga panalangin gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ito ay sapagkat nananalangin sila ng paulit-ulit dahil sa kanilang palagay ay diringgin sila sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tularan sapagkat alam ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa man kayo humingi sa Kanya. Manalangin kayo sa ganitong paraan. Ama namin na nasa langit, pakabanalin ang pangalan mo. Dumating nawa ang paghahari mo. Mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng nasa langit. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakainin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming pagkakautang, gaya naman ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Huwag mo kaming dalhin sa tukso, sa halip iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang paghahari, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailanman. Siya nawa. Muli mga giliw kong tagapakinig, kayo pong inaanyayahan sa araling ito, kung saan ipinapakita sa atin ni Jesus kung paano maging kabahagi ng solusyon at hindi kabahagi ng problema. Kung paano maging asin ng sanlibutan at ilaw ng buong mundo. Sa tuktok po ng bundok, sinabi po ni Jesus sa atin na tingnan ang mga mabubuting kaugalian na tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa ating karanasan. Sinabi din po ni Jesus na dapat palawakin natin ang ating pananaw at nagturo siya sa atin ng patungkol sa kabanalan. Sa pagtuturo ni Jesus sa 6 na kabanata na tinawag nating pangangaral sa bundok, sinabi po sa atin ni Jesus na tayo ay tumingala. Sa aralin pong ito, may ilang disiplinang espiritual tayong makikita na nagdudulot po sa atin upang maging asin ng daigdig at ilaw ng sanlibutan. Tinatawag ko po itong mga makadiyos at tuwid na disiplina ng mga tagasunod ni Kristo. Kailangan po nating tumingala upang makita ang biyayang nagpapalakas sa atin at mapalawak ang ating pangunawa. Ayon kay Jesus, ang unang makadiyos at tuwid na disiplinang espiritual na pinangaral sa atin ay tungkol po sa disiplinang espiritual ng pagbibigay. Ang ikalawang tuwid na disiplinang espiritual na tinuro ni Jesus sa atin ay ang panalangin na makikita dito po sa 6 na kabanata ng Mateo. Dapat alam po natin kung paano manalangin. Nabanggit po rito na hindi tayo magiging bahagi ng solusyon ni Kristo sa mga problema ng mga taong nasa ibaba ng bundok kapag hindi po natin alam kung paano manalangin. Hindi po tayo magiging kabahagi ng solusyon ni Kristo sa mga problema ng mga taong nakakasalamuha po natin kung hindi tayo marunong manalangin.
Hindi po tayo magiging bahagi ng solusyon ni Kristo sa mga taong nakakasama natin sa tahanan kung hindi po tayo marunong manalangin. Dahil po dito, kahit ang problema po natin ay hindi po natin masusolusyonan kung hindi tayo marunong manalangin. Kaya mahalaga po na marunong tayong manalangin kung tayo ay tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Sa atin pong panahon ngayon, marami pong tao ang hindi marunong manalangin. Ang mga apostol ay lumapit kay Jesus at sinabing, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. Ilan po sa mga kasamahan ko ang nagsabi ng katagang ganito, Hindi po ako dumadalo sa inyong munting oras ng pananalangin dahil sa katunayan hindi po ako marunong manalangin at ayaw ko pong mapahiya. Kita nyo? Nakapagtataka kung bakit may mga taong hindi dumadalo at nananalangin kasama tayo. Kadalasan ito po ay dahil walang nagturo sa kanila kung paano ang manalangin. Sa unang pagsasama-sama ng mga mananampalataya, sinabi po ni Jesus sa mga tao kung paano ang manalangin. Nang itinuro po niya ang tuwid na disiplina ng pananalangin, sinabi niya ang parehong bagay tungkol po sa pananalangin, gaya po ng sinabi niya sa kanila tungkol po sa pagbibigay. At sasabihin niya sa kanila ang parehong bagay tungkol po sa pag-aayuno. Tinuro sa atin ni Jesus ang tuwid na tatlong disiplinang espiritual. May kwento akong gustong ipaalam po sa inyo. Noong minsan kong narinig ang isang babae na nanalangin sa isang pagtitipo ng pananalangin, sinabi ng babae ang ganitong kataga, Panginoon, alam niyo po ang sinasabi ng ika-6 na kabanata ng Roma. Talatang ika-23 at sinabi ng Juan, kabanata ika-3, talatang ika-16. At pagkatapos po ng pagtitipong yon, sinabi ng pastor sa kanya, Mabel, sa tingin mo ba hindi alam ng Panginoon kung saan naroon ang mga kasulatang iyon? Sagot po ni Mabel, Opo, pastor. Alam po ng Panginoon, pero ang mga tao hindi. Sino ba ang kinakausap mo sa tuwing nananalangin ka? Ang pananalangin ay hindi isang pangangaral. May ilang mga pastor po na sa tuwing nakakalimutan nila ang 3 puntos ng kanilang pangangaral, ay idinadagdag nila ito sa kanilang panghuling panalangin. Ito ay nagdudulot sa kanila na parabang hindi sila nakikipag-usap sa Diyos. Nagpapakita po na sila pa rin ay nangangaral. Tunay nga na mahalagang makipag-usap sa Diyos sa tuwing nananalangin po tayo. Sinabi po sa atin ni Jesus na kung kailangan mong makipag-usap sa Diyos, pumunta tayo sa ating silid at isara ang pinto. Walang sino man ang naroon kundi ikaw at ang presensya ng Diyos upang mapalapit ka sa Kanya. At sa pamamagitan po nito, ay makikipag-usap tayo sa Diyos, sa ating Ama, na siyang nasa lihim at dahil po dito, gagantimpalaan niya tayo. Sinabi po ng banal na kasulatan na kung tayo ay lalapit sa Diyos, maniwala tayo na siya ay naroon. Ang tanong, naniniwala ka bang naroon siya? Malakas ba ang paniniwala mo na sapat ang kaniyang kalakasan? Na ikaw ay magkukulong sa iyong silid at makikipag-usap sa kanya? Minsan po ay may isang lalaki ang nagsabi po sa akin. Sinabi niya, Pastor, masyadong tahimik magkulong sa isang silid. Nakakatuwang isipin po na talagang ginagawa niyang magkulong sa silid at sinasara ang pinto. Sinasabi ko sa kanya na hindi literal ang mga ito. Naniniwala ako na ang ibig sabihin nito ay kailangan nating mag-isa sa tuwing makikipag-usap sa Diyos. Ang isang lugar kung saan mag-isa ka ay daan mo papunta sa iyong trabaho. Hindi laging kailangang nakasara ang iyong mga mata, lalo-lalo na kapag ikaw ay nagmamaneho. Maaari kang makipag-usap sa Diyos dahil walang sino man ang naroon kundi ang Panginoon. Kaya't matapos po itinuro ni Jesus ang mga tuwid na bagay na ito, ay itinuro niya kung paano manalangin. Ibinigay niya ang tinatawag nating ang panalangin ng tagasunod. Meron pong ilang tumatawag dito bilang ang panalangin ng Panginoon. Sa mga tuwid, hindi dapat ito tawaging panalangin ng Panginoon dahil hindi pinanalangin ng Panginoon ang ganitong panalangin. Malinaw po na sinabi ni Jesus, sa tuwing kayo ay manalangin kayo ng ganitong pag-uugali. Ang mga matatandang guro ang nagbigay po sa atin ng tinatawag na palatandaan ng pananalangin.
Sasabihin lang nilang, ngayon manalangin kayo ng ganito. At kung ganito kayo manalangin, ipakita ninyo ang lahat ng daing tungkol sa inyong panalangin. Ang pananalangin ng ganito ang magbibigay sa inyo ng mga bagay sa inyong isipan kung anong dapat ninyong banggitin. Kaya dapat may palatandaan ang bawat panalangin po ninyo. Si Jesus lang ang nagbigay sa atin ng tamang paraan at naging modelo natin sa pananalangin. Sa atin pong pag-aaral, may 7 hiling sa ganitong panalangin. Ang 3 sa kanila ay pagpapalang kahilingan at ang 4 naman sa kanila ay kahilingang pangpersonal. Sinabi po niya, ganito kayo magsimula. Aming Ama. Ito po ay sadyang napakagandang pakinggan. Sinabi sa Lumang Tipan na ang Panginoon ang ating Ama, ang ating pastol. Sinabi sa Lumang Tipan na ang Panginoon ang ating pastol. Sinabi naman ng Bagong Tipan na aming Ama. Ang parehong tipan ay nagturo po sa atin na ang Diyos ay personal. Sinabi sa atin ni Jesus na makipag-usap tayo sa Diyos gaya ng pakikipag-usap sa isang ama. Sa aklat po ng mga taga-Galasya, tuturuan tayo ni Pablo na kapag tayo ay espesyal na malapit sa Diyos, ang puso mo ay umiyak ng aking Ama, na ibig sabihin ay tatay ko. Parehong itinuro po sa atin ni Jesus at Pablo na manalangin tayo tulad ng mga bata. Nang tinuro sa atin ni Jesus kung paano tawagin ang Diyos, mapapansin po natin na hindi niya tinuro kung paano tawagin si Jesus. Tinuro niya sa atin na tawagin ang Diyos bilang Ama. Ang tinuro niyang ito ay sinundan pa ng 3 pagpapalang kahilingan. Sa iyong pangalan, sa inyong kaharian, sa inyong kalooban. Sinasabi po na, Ama namin na nasa langit, pakabanalin ang pangalan mo. Ang pangalan po ng Diyos ang nagbibigay halaga kung sino ang Diyos. Kaya ang talagang pinapanalangin natin dito ay parabang ganito. Diyos ko, nais kong mamuhay na nakikita sa akin ang iyong kadakilaan. Nais kong makilala ng mga tao ang pangalan mo hanggang dumating ang araw na sila ay sasamba sa iyong pangalan sa pamamagitan ng buhay ko. At nais kong ipanalangin mo ng ganito, dumating nawa ang iyong kaharian. Ang pinapanalangin po natin dito ay tila ba nagsasabing ganito, Ama, hindi ako magtatayo ng anumang kaharian. Nais kong dumating ang iyong kaharian. Hindi ko lang naisip sa mga tao na sumamba sa inyo, kundi upang ikaw ang kanilang magiging hari at kanilang uunahin. Binigyan ni Jesus ng kahulugan ang pangalawang uri ng panalangin sa pangungusap po na 3 panalangin. Mangyayari nawa ang kalooban mo dito sa lupa, gaya ng sa langit. Makikita po natin na ang panalangin ay ganito. Kami ay pangkaraniwang sisidlan lamang dito sa lupa. At pinapanalangin ko, Ama, na ang kalooban mo ang siyang mangyari. Pinapanalangin ko na ang kalooban mo ay maihayag sa pamamagitan ng buhay ng sisidlang ito, gaya ng kalooban mong nangyari na at naihayag sa kalangitan. Kung papansinin po natin mga kaibigan, 3 beses po natin na binanggit sa una ang Diyos muna. Ang Diyos muna, ang Diyos muna. Makikita po natin na ang pananalangin hindi po katulad ng pagpunta sa isang palengke na may daladalang listahan at pagpapadal sa Diyos upang ibigay ang mga ito. Ganito po ang madalas na panimula po natin. O Diyos, nag-aalala ako sa mga bagay na nagbibigay alala sa iyo. Mga kaibigan, matapos mong mabanggit ang nais mong sabihin, agad tayong dumadako sa pangpersonal na pananalangin. Sinasabing, ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakainin sa pang-araw-araw. Ngayon, ano ang ipinapanalangin mo sa tuwing sinasabi mong ibigay mo sa amin? Makikita po natin na ang pagkain ang ipinapanalangin dito. Ang pagkain ang nagsisimbolo sa lahat ng pangangailangan po natin. Ang pagkain na kailangan mo ay para lang sa araw na ito. Kaya't sinasabing,
ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakainin sa araw-araw. 2 beses po binigyang diin dito ang salitang sa araw na ito. Pinapakita ng mga taong nakalagpas sa kanilang matitinding problema, tulad po ng lasinggero na nagawang magtimpi sa sarili, na tanging ang Diyos ang makakatulong sa kanila upang magkaroon ng pagtitimpi sa sarili. Sinasabi nilang, hindi ko makakaya, ngunit kaya niya. Sasabihin din nilang dapat mong pagtuunan ng pansin ang bawat araw ng iyong buhay. Maring ipahayag, O Diyos, hayaan ninyong malagpasan ko ang araw na ito. Ibigay mo sa amin ngayon ang pangangailangan namin araw-araw. Ang sumunod naman po na panalangin ng isang tagasunod ay ganito. Patawarin mo kami. Marami pong pagkakataon na hindi natin ipinaparana sa ibang tao ang pangalan ng Diyos, na hindi natin binabahagi ang kanyang kaharian sa lupa sa pamamagitan ng buhay po natin. Pinapakita po dito na kanyang kalooban ay hindi na ipapahayag sa pamamagitan po natin gaya po ng nangyayari sa kalangitan. Kaya pinapanalangin po natin na patawarin mo kami, tulad ng pagpapatawad namin, patawarin mo kami. Ayon po kay Pastor Lewis Evans, na dating pastor ng Hollywood Presbyterian Church, na may 10 salita na makakapagligtas sa maraming relasyon ng mag-asawa. At kapag wala ang mga salitang ito, nagdudulot ito ng hiwalayan sa isang relasyon. Ang 10 salitang ito ay nagsasabi po ng ganito, Ako ay nagkamali. Patawarin mo ako. Mapapatawad mo ba ako? Ako ay namangha. Bilang isang pastor ay tagapagbigay payo sa mga tao, lalo na sa mga kalalakihan, pati na rin sa mga kababaihan na hindi pa nakapagbigkas ng mga katagang ito. Ako ay nagkamali, patawarin mo ako, mapapatawad mo ba ako? Hindi po nila binibigkas ang mga salitang ito. Ako ay nagkamali. Ngayon, kung sila ay tatanungin mo, naniniwala ba kayo sa perfeksyonista? Naniniwala ba kayong posible sa isang tao na hindi magkamali? Naku, hindi. Hindi ako naniniwala sa mga bagay na yan. Sa ganon, hindi ba mahalaga sa iyo ang panahon na sinasabi mong ako ay nagkamali? Marahil hindi sa talata nila ito mapapansin. Hindi nila ito binibigyan ng kahalagahan. Hindi nila sinasabing, ako ay nagkamali at patawarin mo ako. At lalong hindi nila sinasabing, mapapatawad mo ba ako? May nakakilala din akong isang babae na may ganito pong ugali kapag ang pinag-uusapan ay pagpapatawad. Hindi sila nagpapatawad at hindi sila humihingi ng kapatawaran. Ngayon, makikita po natin dito na si Jesus ay nagturo tungkol sa disiplina patungkol po sa pagpapatawad. Sinabi ni Jesus, kung hindi ka magpapatawad ay hindi rin kita patatawarin. Pagkatapos po nito, si Jesus ay nagbigay ng isang dakilang parabola tungkol po sa pagpapatawad. Sa panalangin ng mga disipulo sa parabolang ito, nais linawin ni Jesus na ang iyong kapatawaran ay nakabatay sa pagpapatawad mo sa iba. Itinuturo ni Jesus na kung ikaw ay isang taong mapagpatawad o totoo ang iyong nararamdaman, ito ay mapapatunayan kapag ikaw ay nagpapatawad sa ibang tao. Sino ka na hindi pinatawad ang iba? Ngunit nakatanggap ka ng kapatawaran ng sobra-sobra. Makikita po natin dito ang susunod na panalangin para po sa sarili ay nagsasabing, pangunahan mo kami. Huwag mo kaming dalhin sa tukso. Ang panalangin pong ito ay nakapagdudulot ng problema sa ibang tao. Sinasabi nilang hindi sila kayang dalhin ng Diyos sa tukso dahil ang Diyos hindi nanunukso ng kasamaan. O siya mismo ang nanunukso sa sinuman. Ito ay sasabihin sa atin ni Apostol Santiago, kung ganon, kung nauunawaan mo ang panalangin ito ang nais nitong ipahiwatid. Ama, kung ako ay iyong pangungunahan,
kung ang mga hakbang ko ay layunin mo, at sumunod ako sa iyong layunin araw-araw, sa bawat hakbang ay hindi ko haharapin ang tukso. Kaya pangunahan mo ako ngayon at ang kahinatnan ng paunguna mo sa akin ay pagsunod ko sa iyo. Ito ay hindi magtutungo sa akin sa tukso. Mga giliw kong tagapakinig, ayon po sa salita ng Diyos, wala po tayong poste ng kalakasan. Sa ibang okasyon, inaanyayahan ni Jesus ang mga apostol na manalangin kasama siya. Habang siya ay nananalangin, ang mga apostol ay nakatulog. Kaya't ginising ni Jesus ang kanya mga apostol at sinabi po niya, kailangan ninyong gumising at inyong ipanalangin na kayo ay hindi pumasok sa tukso. Sabi po ng salita ng Diyos, walang pagsubok na dumating sa inyo, maliban sa karaniwang pagsubok sa tao. Ang Diyos ay matapat, na hindi ka pababayaang masubok ng higit sa makakaya mo. Kasabay po ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para makaligtas ka. Nang sa gayon, makayanan mo ang pagsubok. Yan po ay makikita natin sa unang aklat po ng mga taga-Korinto, Kabanata 10, talatang 13. Noong ako ay pastor ng mga kabataan, naalala ko ang isang estudyanteng lalaki na nasa high school na nagtatanong sa akin. Ang tanong po niya ay ganito, kung may isasama kang babae sa isang teatro at siksikan kayo doon, nasaan ang daan upang makalagpas? Kung ganon, ang sagot ko, basahin ang susunod na talata. Ang sabi po ng sumunod na talata ay ganito, sa gayon, tumakas ka, at ganito ang sinasabi ko, ito ang paraan ng iyong pagtakas, nandito na. Hindi ka dapat manatiling bihag sa iyong nararamdaman sa tuwing may kasama kang babae. Ayon po sa salita ng Diyos, tayo ay hindi poste ng kalakasan, kaya dapat po natin itong takasan upang makaiwas sa tukso. Kaya banggitin mo sa Diyos araw-araw, ayaw ko pong matukso, Panginoon, at kaya pangunahan mo po ako upang hindi matukso. Hindi po tayo pinapangunahan ng Diyos sa tukso. Kaya ang pangatlong panalangin po ay ganito, pangunahan mo kami. Napakaliwanag po nun. Narito naman ang ikaapat na panalangin, kami ay iligtas. Iligtas mo kami sa masama. Sa tuwing dinadalangin natin, nailigtas mo kami sa masama. Ang salitang masama na binabanggit dito ay nakatuon po sa kasamaan. Sa panalangin ito, ipinapanalangin natin na iniligtas tayo mula sa kapangyarihan ni Satanas. Ang salitang kaligtasan ay nangangahulugan ng kalayaan, at ang kaligtasan ay upang mapalaya. Kaya marapat lamang na araw-araw nating idalangin na iligtas tayo ng Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. Narito po ang ikatlong panalangin para po sa sarili. Ipagkaloob sa amin, kami ay patawarin. Kami ay pangunahan, kami ay iligtas. Ang mga pamamaraang ito ng panalangin ay nagtuturo po sa atin na kapag tayo ay manalangin, ibigkas natin ang lahat ng ating kahilingan sa pamamagitan po ng apat na panalangin ito. Sa tuwing tayo po ay manalangin, may ganito sana tayong pamamaraan. Ama, hindi ko iniisip na kilalanin ako ng ibang tao. Ngunit nais kong makita ang iyong kaharian. Nais kong makitang pinapangunahan mo ang mga tao. Nais kong makita ang kalooban mo dito sa lupa at maging sa buhay ko. Mga kaibigan, tulad po ng nasa langit at sa panghuli, Ama, ipinagkaloob sa amin na kami ay patawarin, pangunahan at iligtas sila sa masama. Kapag ganito ang iyong panalangin, pansinin po natin kung paano ito nagtatapos. Sinasabi po ang ganito kataga, sa iyo lamang ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kadakilaan magpakailanman. Amen. Ano ang ibig nitong sabihin? Ang ibig nitong sabihin ay ganito, winawakasan mo ang iyong panalangin kung paano mo ito inumpisahan. Maaari mong sabihin na, Ama, naniniwala ako na ang kapangyarihan
upang matugunan ang aking mga dalangin ay magmumula lamang sa inyo. At ang kadakilaan ay sumasa inyo lamang. At ang anumang resulta nito ay naayon sa iyo. Ang katagang ang kaharian ay sa iyo lamang. Marami pong mga pastor ang nakakaalam kung papaano magtatag ng iglesia at maging pastor nito na ihigit sa 20 taon. At sunod po nito sa puntong iyon, sasabihin po ng Diyos, ibigay mo sa akin ang iglesyang iyan. Ngayon kung ito man ay mangyari, iisipin mo bang madali para sa pastor na iyon na ipagkakatiwala ang iglesia sa iba at sa kanila lamang umalis? Ngunit kung ang pastor na ito ay naniniwala na siya ay maging pastor ng iglesia dahil sa kapangyarihan ng Diyos at nagagampanan niya ang kanyang tungkulin, kung naniniwala siyang ang Diyos ang pinagmula ng lahat niyang ginagawa at magagawa niya ang mga bagay dahil sa kaloob ng Diyos. Kung talagang pinapaniwalaan niya ito at ang kadakilaan ay para sa Diyos lamang, kung ganoon, bakit ang resulta ng hindi nararapat para sa Diyos? Ang kataga naman pong ang kaharian ay sa iyo lamang. Dahil po na ipahiwatid na narito, iyo ay sa iyo, hindi ito naging akin. Nararapat na ibigay sa iyo ang para sa iyo. Minsan, dumadating ang Diyos sa ating buhay at pinapaalala sa atin na ang lahat ay sa Kanya. At ito ay Kaniyang hinihiling. Bagamat mahal po natin ang gawain o ginagawa at iniisip natin na ito ay ating paglilingkod, mapapansin mo ba kung paano nakikilala ang iglesia? Dahil sa pangalan ng kanilang pastor. Sa iyong kaalaman, ito po ay mga ginagawa ng isang pastor. Ito ay nakakabagabag sapagkat hindi ito ang tinuturo ng kasulatan. Sinabi po ni Jesus, itatatag ko ang aking iglesia. Ito po ay iglesia ng Diyos. Ito po ay iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ko iniisip na talagang nauunawaan ako ang mga salitang ang kaharian ay sa iyo lamang. Hanggang sa sinasabi ko sa Diyos ang tungkol sa gawain na inuumpisahan ko at pinangunahan ito ng 23 taon. Sinasabi po nating, narito Ama, ito ay sa iyo. Ito'y hindi kailanman naging akin. Ang kapangyarihan ay nagmumula sa iyo. Ang kaluwalhatian ay nararapat para sa iyo. At ang resulta ay nauukol sa iyo lamang. Halos lahat po ng banal na kasulatan na nalalaman natin ay natututunan po natin sa ating karanasan sa buhay nito. Tunay kong naunawaan ang kahulugan ng nakakamanghang turo ng Panginoon tungkol po sa panalangin sa pamamagitan ng karanasan ko na ipagkatiwala sa iba ang iglesyang inumpisahan ko. Hayaan po ninyo akong tanungin kayo. Hindi pa ba ninyo natutunan sa pamamagitan ng inyong karanasan ang kahulugan ng mga salitang ito? Ang kaharian ay sa iyo lamang. Sa pagtuturo ni Jesus tungkol po sa panalangin, tinuruan niya tayo kung paano manalangin. Ang sabi niya, ang ngalan mo, ang kaharian mo, ang kalooban mo. Sunod ay ipagkaloob mo sa amin, kami ay patawarin, kami ay pangunahan, at kami ay iligtas. Mga kaibigan, kung nakasanayan na ninyong ganito ang inyong panalangin, mas mabuti po, manalangin sa pamamagitan ng paraang ito. Sabi ni Jesus, dahil kung ganito ka manalangin, ang layunin mo ay tunay. Sinasabi po ni Santiago na kapag tayo ay nananalangin at hindi natatanggap ang naisin natin, ay dahil po sa nananalangin tayo na may maling motibo. Kung ganon, paano po natin malalaman kung ang motibo natin ay tunay sa tuwing tayo ay nananalangin? Hindi ba ito malalaman? Kaya kung sinabi ni Jesus, manalangin kayo sa ganitong pamamaraan, Ama naming nasa langit, ang ngalan mo, ang kaharian mo, ang kalooban mo, ipagkaloob mo sa amin, kami ay patawarin, kami ay pangunahan, kami ay iligtas. At ang kapangyarihan ay nagmumula lamang sa iyo.
kaya kaluwalhatian ay mapupunta sa iyo, at ang resulta ay para lamang sa inyo. Kung ganito ang pamamaraan ng pananalangin mo, ay hindi ka magkakamali. Dito po sa ika-6 na kabanata ng Mateo, binanggit po sa atin ang tungkol sa tamang disiplina ng kapanatagan, ng katapatan at pananalangin. Ang sumunod naman pong itinuro sa atin ni Jesus ay ang espiritual na disiplina ng pag-aayuno. Muli niyang itinuro ang katotohanan na ang espiritual na disiplina ay walang iba kundi ang pag-aayuno. At ito ay dapat maging tuwid. Sinabi po ni Jesus sa kanyang mga disipulo na sa tuwing sila ay mag-aayuno, hindi dapat sinabi magmumukhang pagod at sinasabi sa ibang tao na ako ay gutom na. Nasa katapusan na po nung ako ng 4 na araw ng pag-aayuno at nangihina na ako. Sinabi ni Jesus na dapat magkaroon tayo ng maliwalas na itsura kapag tayo po ay nag-aayuno. Ilang taon ang lumipas, nagkaroon ako ng kasunduan upang makasama ko sa isang tanghalian ang isang mabuting mananampalataya. Ngunit pinawalang bisa niya ang kasunduan at sinabing, nais kitang makita pagkatapos ng tanghalian. Sa kalooban ko po, ako ay medyo nasaktan. Naisip kong may iba siyang gustong makasama sa tanghalian. Nang kami ay nagkita na, may pantinga siya sa kanyang bibig. Kaya mas lalong nadagdagan ang kutob ko na may iba siyang kasamang nananghalian. Sa hapong iyon, sa hindi inaasang pangyayari, kaloob ng Diyos, natawagan ko ang kanyang asawa. May inihahanda kaming hapunan para sa mga kabataan at siya ay tagapagluto. Sinabi ko sa kanya na magluto siya ng karagdagang pagkain at sinabi niyang may oras pa siya magluto dahil ang asawa niya ay nag-aayuno sa linggong iyon. Kaya't bigla kong naisip, ang taong iyon ay nag-aayuno na may pantinga sa kanyang bibig. Sinasabi niyang pinakita sa akin na naparami ang kanyang kain. Ganito po mga kaibigan ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo kapag sila po ay nag-aayuno. Dumako naman po tayo sa Lumang Tipan. Makikita po natin na ang pag-aayuno ay isang uri po ng pagdidisiplina. Ito ay disiplina na nagpapakita sa atin na mas mahalaga ang espiritual kaysa sa pisikal. Si Moses ay umakyat sa bundok ng Sinai sa 3 magkaibang panahon. At siya ay nag-ayuno ng 40 araw at gabi. Mas ninais niya ang salita ng Diyos higit sa pagkain. Si Moises ay ginamit ng Diyos upang isulat ang unang 5 aklat ng Biblia. Ang kapatid niyang si Aaron ay palaging nasa ilalim ng bundok na sinusubukang pasayahin ang mga tao. Kaya naman si Aaron ay gumawa ng gintong bisero. Ang 2 taong ito ay tunay pong magkaiba sa Lumang Tipan. Ang isa ay nagbigay sa atin ng salita. Ang isa naman ay nagbigay ng gintong bisero. Ang pag-ayuno ay pagdinig po natin sa Diyos, mula sa Diyos, higit sa pagkain. Ang pag-ayuno sa Bagong Tipan ay isang matinding disiplinang espiritual, ayon mismo sa Panginoong Yesus. Ang isang himala ay hindi mangyayari maliban sa pagkakaroon ng matinding pananalangin at pag-ayuno. Ipinapakita po sa atin ang taus-pusong pananalangin tulad po ng tinuro sa atin ni Jesus upang masiguro na ang ating pagbibigay at pananalangin ay tuwid at tama. Tinuro po sa atin ni Jesus na ang espiritual na disiplina ng pag-ayuno ay dapat maging wasto. Ito po ay dapat nakatuon sa Diyos at hindi po sa tao. Ito ang mga wastong disiplinang espiritual. Muli, nais kong muling ipaunawa sa atin. Sinasabi po ni Jesus, masdan ninyo ang isang gilid na bundok. Makikita mo ba ang lahat ng taong iyon? Isa sa mga dahilan ng kanilang mga problema ay wala sa kanila ang tamang pag-uugali. Ang kanilang buhay ay kahabag-habag dahil wala sa kanila ang wastong kaugalian at katungkulan. Kung ikaw ay magiging asin ng digdig at ilaw ng sanlibutan,
ang solusyon ko at panalangin ay nais kong bumaba ka doon at ipahayag mo ang katuruan ng Diyos. Ang paraan ni Jesus sa bahagi ng ika-6 na kabanata ay tunay pong napakalupit. Ang unang ginawa ni Jesus sa 19 na talata hanggang sa 30 ay upang itanong o ipaliwanag ang tungkol po sa 20 katuruan upang subukang linawin ang itinuturo niya sa kanyang mga disipulo sa unang pagsasama-sama ng mga mananampalataya. Kung pag-aaralan po natin ang mga tanong na ito na naipahiwatig o itinuro ni Jesus, maunawaan mong ganito ang sinasabi ni Jesus. Kung nais mong malaman ang iyong pag-uugali, ipakita mo sa akin kung saan mo ginagamit ang iyong yaman sa nakalipas na 5 taon. Napansin mo kung paano mo ginamit ang iyong yaman at kung paano mo ginamit ang oras mo ay nagpapakita po ng iyong pag-uugali. Ipakita mo sa akin kung paano mo ginamit ang iyong yaman at oras at ipapakita ko ang iyong pag-uugali. Ganito po ang ibig sabihin ni Jesus sa kanyang itinuro. Nasaan man naroon ang iyong yaman ay naandun ang puso mo. Ito din po ang natutunan ko sa isang parokyano. Inumpisa nating itatag ang isang munting iglesia. Tayo po ay nagtatrabaho bawat Sabado, Linggo-linggo. Isa pong Sabado tayo po ay nag-ukay kung saan natin ipapatayo ang poste nito. Dahil sa ang lugar ng pinagtatayo natin ay nasa abalang lansangan, maraming tao ang napapadaan sa pinagtatrabahuan natin. Karamihan sa mga kalalakihan na nagtatrabaho sa pagpapatayo ng ating iglesia ay mga mandaragat. Isang Sabado, isang opisyal ng mandaragat ang lumapit at tumulong sa paghukay. Karamihan po ay kinabahan. Ilan po sa mga kabataan ang nabigla dahilan sila ay nagtatrabaho sa taong ito na ngayon ay kasama nilang naghukay. Nang nagkaroon kami ng oras upang magkape, sinabi ko sa opisyal, nagagalak ako sa pagtulong mo sa amin ngayon. Ayos lang ba sa iyo na tanungin kung bakit mo naisipang tumulong sa amin? Siya po ay dumadalo sa iglesia paminsan-minsan. Sinabi niya, sasabihin ko po sa inyo, Pastor. Pumunta ako dito sa bawat Sabado at nakikita ko po kayong nagtatrabaho dito at hindi iyon nakakaabala sa akin. Namamangha ako kung paano mo naisamang magtrabaho ang mga taong ito bawat Sabado sa araw ng kanilang pamamahinga. Ngunit nung umuwi ako sa aming bahay mula po sa trabaho at sinabi ng asawa ko, Mahal, naglagay ako ng isang $1,000 sa iglesyang pinapatayo sa lansangan. Sa totoo po, ako ay nagalit. Nagtalo kami ng halos 1 oras at kalahati. Ngunit tinanggap ko ang katotohanan na ang pera ko ay naibigay para ipatayo ang iglesia. Nang lumakad na ako kaninang umaga, may kakaiba akong naramdaman sa puso ko. Tila may humihila sa akin upang tumulong sa pagtatrabaho. Mga kaibigan, ano nga ba ang nangyari sa kanya sa umagang iyon? Nalalaman niyang $1,000 ang naibigay para sa pagpapatayo ng iglesia. Kaya nandun siya upang tumulong sa pagtatrabaho. Makikita po natin na ito ay batas ng buhay. Saan man naroon ang iyong kayamanan, ang puso mo ay naroon din. Ganito po ang paraan ni Jesus upang ipahiwatig ang ganitong kaugalian. Sinabi ni Jesus sa mga taong ito, ipakita mo sa akin kung paano mo ginagamit ang iyong oras. Ipakita mo sa akin kung gaano mo ginagamit ang iyong yaman at ipapakita ko sa iyo ang iyong pag-uugali. Ngayon, nais kong sabihin kung ano ang nararapat nating gawin. Kaya tinuon ni Jesus ang kanyang pagtuturo sa tamang kaugalian ng Diyos. Matapos sabihin ito ni Jesus, ang dakilan niyang paghamon ay ganito po. Ngayon ay bumaba ka doon at ipahayag ang katuruan ito sa mga taong nasa ibaba ng bundok na hindi pa nakakaalam sa mga katuruan ng Diyos. Ang tanong po mga kaibigan, paano mo sasabihin ang isang katuruan? Paano mo ituturo ang mga katuruan sa iyong mga anak? Nais po nating lahat na matutunan ng ating mga anak ang mga mabubuting turo
paano po natin ito gagawin. Nang ako po ay nag-aahit sa isang umaga, isa po sa mga anak namin na isang munting babae na may suot na lampin, pumasok sa banyo at inaabot sa akin ang aking sombrero. Sinasabi niyang, ang tatay ko ay lalaking gumigising ng maaga na kinakaskas ang puting bagay sa kanyang mukha. Sinusuot ang kanyang sombrero at umaalis. Kaya kinakaskas ko ang puting bagay na iyon sa mukha ko at sinabi niya, ito na po ang sombrero. Ito ang sunod mong ginagawa. Makalipas po ang 16 na taon, siya ay nasa mataas na paaralan at puno ang kanyang talaan. Siya ay isang kapitan sa atleta. Siya ay may taglay na kalakasan tungkol sa kanyang pagiging atleta. Sa tuwing may laro sila sa malayong lugar, maaga siyang umaalis ng bahay pagkat malayo sa amin ang kanilang paaralan. Umaabot siya ng alas 11 ng gabi sa pag-uwi. At sa ating gabi, naririnig ko na sa kanyang kwarto ang pagsasanay niya sa pagtalon. Sinabi ng asawa ko, sumasakit ang ulo niya sa bawat ikatlong linggo at hindi niya nakikita ang kaugnayan sa pagitan ng kanyang talaan at pagsakit ng kanyang ulo. Kaya naisipan kong kausapin ang aking anak. Isang Sabado, lumabas kami upang maglakad-lakad at sinabi ko sa kanya, Anak, hindi ba't meron kang talaan sa eskwela? Sagot po niya, Opo itay, natutunan ko po ito sa inyo. Lagi ko po kayong pinagmamasdan sa buong buhay ko. Pinakita mo po sa akin kung paano mamuhay upang pumunta doon at para may matutunan at upang may matapos. Habang kinikwento niya ang listahan ng mga ginagawa ko, ng mga talaan na isip ko sa aking sarili, ngayon ano ang dapat kong sasabihin sa kanya? Napansin po natin, hindi lamang niya natutunan ang pag-uugali ko, kundi ipinamuhay pa niya ang mga ito. Pinahalagahan ng tatay ko ang mga kasulatan nung ako po ay bata pa. Madalas kong nakikita ang tatay kong nakaupo sa silyang tumba-tumba na nagbabasa ng Biblia. Bawat minuto sinasabi niya, Aba, ang ganda nito. Napakaganda nito. Pumasok sa aking isipan na may nakakamanghang bagay sa aklat nito. Ngayon na ako ay matanda na, ang kasulatan ay isa sa mga mahalaga sa aking buhay. Madalas akong nakikita ng pinakamatanda kong anak na lalaki na nagbabasa ng salita ng Diyos tuwing umaga. Masasabi niyang napakalaga sa akin ng Biblia. Nang siya ay malapit ng magtapos sa mataas na paaralan, isinama ko siya sa isang bakasyon. Isang araw nang kami ay naglalakad. Alam niyo po, ang kaibigan namin isang ortodonista, ang ginawa niya ay mahalaga. Siya ay mahalagang tao. Kung ikaw ay isang profesional na tao, ikaw ay mahalaga. Sinabi ko sa kanya, tama ka. Pagkatapos ay binanggit niya ang isa pang kaibigang doktor at kung gaano kahalaga ng kanyang trabaho. Binanggit niya ang 6 na kaibigan namin at nagkomento kung gaano kahalaga ng kanilang trabaho. At sinabi niya, pero alam niyo po, wala akong kilala na ginagawa ang mas mahalagang bagay na ginagawa niyo. Matapos ang isa pang milya, sinabi niya, nakapagpasya akong gawin sa buhay ko ang ginagawa mo sa iyong buhay. Nais kong maging pastor. Naging maingat ako na hindi ito babanggitin sa kanya. Ngunit natuwa ako sa naging pasya niya. Nang tinitingnan niya ang mga kolehiyo, may ilang mga kolehiyo ang nag-aalok sa kanya na sumali sa scholar ng basketball. Narinig ko sa anak ko na naikipag-usap sa mga taga-sanay na sinusubukan siyang mag-aral sa kanilang paaralan upang makasali sa paglalaro ng basketball. Nais niyang mag-aral sa kolehiyo na nagtuturo tungkol sa Biblia upang mas maunawaan niya ang Biblia. Ang paaralang ito ay walang kupunan ng basketball. Narinig ko din sa anak ko na sinabi niya sa mga taga-sanay na, pero sir, hindi po basketball ang layunin ko kung bakit ako mag-aaral sa kolehiyo. Nais kong matutunan ang Biblia.
Kaya't hindi niya pinansin ang alok sa kanya at siya ay nag-aral upang maging pastor. Karaniwan lamang na ang Biblia ay maging mahalaga sa aking anak. Dahil ang Biblia ay naging mahalaga din sa aking ama at sa akin. Anumang maibabahagi natin sa ating mga anak, kundi ang pag-uugali natin. Sino man sila, mabuti man o masama, kung ito man ay totoo sa ating mga anak ngayon, paano natin ibabahaging ating kaugalian sa mga taong ito na nasa ibaba ng bundok? Muli po nating balikan ang tuktok ng bundok. Tayo po ay nasa unang pagsasama-sama ng mga mananampalataya. Nais nating maging bahagi ng solusyon ng mga problema ng mga taong nasa ibaba ng bundok. Maging bahagi ng kanilang problema sapagkat hindi pa nila nalalaman ang katuruan. Ang tamang katuruan ng Diyos na ipinapakita sa atin ni Jesus. Kapag nasa atin na ang turo ni Jesus, paano natin maituon ang pagbabahagi nito sa mga tao dito sa lupa? Kaya muli po nating makikita na dito magagamit ang asin upang ipahid sa karne, at ang ilaw na dapat lumiwanag sa kadiliman. Hindi magagampanan ng asin ang kanyang tungkulin kapag hindi nagagamit. Ang kaugalian ay dapat na higit maipamuhay kaysa sa naririnig. Dahil dito, kung lalabas tayo upang ibahagi ang katuruan, dapat tayong pumunta kung nasaan ang mga tao. Ipamuhay ang katuruan ito sa harap nila at ipakita ang katuruan ito sa kanila. Pagkat ikaw at ako ay magiging asin ng digdig at magiging ilaw ng sanlibutan na binahagi sa atin ni Jesus. Dito po sa 6 na kabanata ng Mateo, ang tamang pag-uugali ng isang disipulo ni Jesucristo. Dalangin namin na ang sandaling ito sa tuwing pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos ay magpapalakas sa inyong pananampalataya upang maging mas epektibo tayo sa ating lipunan patungkol sa tunay na biyaya ng Diyos. Naniniwala kami sa ating aralin ngayon, makakatulong sa inyo ang mga ito upang maging mas malakas ang ating loob sa pananalangin natin sa ating Amang nasa langit, tulad ng itinuro ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo. Isang pribilehiyo sa atin na nakakausap natin ang Diyos sa anumang oras, saan man tayo naroon at tungkol sa anumang bagay. Sa tuwing tayo ay lalabas at pumunta sa mga tao, alalahanin natin na ikaw ang kanyang asin at kanyang ilaw. Hanggang sa muli nating pagsasama-sama, nawa ang kanyang tapang ay makapagdulog sa inyo upang maging matapang sa pagbabahagi ng kabutihang ginawa ng Diyos sa inyong buhay. Lumago nawa ang inyong pagiging asin at ilaw.